Matapos paboran ng Office of the Solicitor General si dating Senador Bongbong Marcos patungkol sa kanyang election protest laban sa di umano'y pandaraya ni Leni Robredo, ay muling nag-viral sa mundo ng social media ang video ng dating COMELEC chairman na si Sixto Brillantes na siyang inilaglag si Leni Robredo sa nasabing video upload. Bago pumanaw noong August 2020 ay nagkaroon pa ng final interview si Sixto Brillantes patungkol sa nangyaring dayaan sa pagitan ng pagka-vice-presidente noong 2016 national election. Dito kinumpirma nga niya na ang mga boto sa probinsya ng Maguindanao, Basilan at Lanao del Sur ay tila'y lahat napunta kay VP Leni at ni isa'y walang bumoto kay Ferdinand Bongbong Marcos. Ito nga raw ang pinaka-imposible sa lahat kaya't nagkaroon siya ng direktibang pahayag patungkol sa nangyaring dayaan sa pagka-vice-presidente noong 2016. Narito ang full report. Pag sinabi mong failure of election under Republic Act 7166 sa COMELEC, COMELEC ang may authority to determine failure of election. Kung sasabihin nila, o dito, kasi kami namamahala, COMELEC ang namamahala ng election. Diyan hindi nagkaroon ng eleksyon. So, since hindi natin alam kung ilan na magiging voter yan, mag-special election tayo ngayon dahil hindi nagkaroon ng eleksyon. Para malaman natin kung sino nanalo. Pero, kung walang nagque-question ng failure of election, wala naman nagque-question, wala naman nag-file sa COMELEC ng failure of election. Di ba? Hindi naman nag-file si George o hindi naman nag-file si Marcos ng failure of election sa COMELEC. Ang pinile niya, protesta sa PEP. Ang protesta niya, kine-question din niya yung resulta doon sa tatlo. Annulment na yun. Pina-annul mo na yung resulta kasi may resulta na eh. Sinasabi niya, may daya dyan sa tatlo, dapat yan hindi natin bilangin yung boto dyan sa tatlo yan. Ang failure is, hindi nagkaroon ng botohan o nagkaroon ng botohan pero baliwala yung mga boto. Sa nasabing video upload na nag-trending agad sa social media at isinad sa atin ng isang reliable source, ipiniwanag mismo ni dating COMELEC chairman Attorney Sixto Brillantes na annulment of votes ang mangyayari sa mga probinsya ng Maguindanao, Lanao del Sur at Basilan. Matapos ngang muli mag-trending ang naging pahayag ng dating COMELEC chairman na si Sixto Brillantes, ay komento ng mga netizens, it's pretty obvious na dinaya talaga ang dating senador na si Bongbong Marcos sa kanyang kandidatura bilang vice-presidente noong 2016 national election. Ayon mismo sa maraming netizens, wala na nga raw magagawa si Vice President Leni Robredo dito dahil unti-unti nang nasisiwalat ang di umano'y madilim na ginawa ng Liberal Party noong 2016 national election para manalo si Vice President Leni Robredo. Narito ang komento ng mga netizens na pinatunayan ang kanilang pagsuporta na tunay na dapat kilalanin si Bongbong Marcos bilang vice-presidente ng Republika ng Pilipinas. Ayon sa netizen na may username na Milagros Bores Basang, therefore, Bongbong Marcos really won in 2016 elections. Ayon kay Ramon Astilla, bulilyaso ang COMELEC at Smartmatic, buti nga na-booking kayo. Ayon kay Bar P. Quero, ibig sabihin hinudas nyo talaga ang mga boto sa pagka-vice-presidente. Ayon pa sa netizen na may username na Rafi De Vera, sige Brillantes, isiwalat mong lahat ang nangyaring dayaan sa Mindanao. Ayon kay Aurora Diaz, iba talaga ang nagagawa ng pera. Sabi nila, dapat educated at end, mas garapal pa ang mga buwiset. Ayon kay Efren L. Sarmiento, COMELEC, magsisi kayo habang may panahon pang ibinibigay ang Diyos. Abot na hanggang langit ang kasalanan nyo sa taong bayan. Hindi ba kayo naaawa sa bansa na matagal nang nasasalaula? Ayon naman sa netizen na may username na Nenita Holgado Coles, makinig mga dilawan bago mag-comment kung sino ang sinungaling. Ayon kay Connie Nocom, obviously dinaya si Bongbong Marcos, kalokohan na mazizero siya. Ibig sabihin kahit ang mga watchers niya from the province di siya binoto. Ayon naman sa netizen na may username na Aliw Pilipino, one single evidence of dishonesty and cheating was enough to disqualify Leni in any post or position in the government. Unquote. Sa naging komento na ito ng maraming netizens, pumanaw man ang dating COMELEC chairman na si Sixto Brillantes ay tila nag-iwan ito ng malalang ebidensya na magpapatunay na tila dinaya ng Liberal Party si Bongbong Marcos sa pagka-vice-presidente noong 2016 national election.
Ayon pa sa kanilang mga naging komento, tila bilang nangaraw ang araw ng COMELEC at ng Smartmatic din ni Vice President Leni Robredo na unti-unti nang pabababain sa pwesto at ito'y matapos ngang mag-order ang Office of the Solicitor General na pumapabor sila sa petisyon ni Bongbong Marcos noong 2016 Vice Presidential Election. Anong iyong magiging reaksyon sa balitang ito? Just comment below.